Kadalasan si haring kidlat ay tatama sa open field or sa matataas na lugar. Kaya may posibilidad na itong mga solar panels dito, ang kanyang frames, kanyang railings ay tatamaan din ng kidlat. So para safe tayo, kailangan natin maglagay ng proper grounding system para maiwasan natin ang sunog. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow. I have here all the materials for grounding our PV array. And finally, nakabili na rin ako nitong standard grounding cable, yellow and green. Ito ay 5.5 mm squared or about number 10 AWG. Ito ay may habang 20 meters, sobra sa kailangan ko na 15 meters. 15 meters lang kasi yung distance mula sa aking PV array papuntang o pababa sa ground. Magandang quality nito. Hindi siya masyadong matigas. Madaling mamaneuver. Bumili na rin ako nitong standard or almost standard na grounding rod. Almost standard lang kasi dito pure copper at kulang sa length. Ang ating electrical code requires 8 feet. Ito'y nasa 5 feet lang. Although accepted sa code ang copper clad tulad nito kasi ang mahal ng pure copper. Copper clad meaning ito'y coated lang ng copper. Ang diameter nito ay pasado sa code. It's 5/8 of an inch. Mas malaki kaysa 1/2 inch. Yung 1/2 ay 4/8 yun. Then, sa dulo nito, sa itaas na bahagi ay meron dito ang kanyang clamp para sa wire. Dito ilagay ang wire. Okay? Then, sa dulo naman, doon sa kabila ay pointed siya para doon natin ibaon ang ating rod. Bumili na rin ako ng mga grounding clamps at saka grounding plates. Itong ground plates ay ilalagay ito sa ilalim ng clamps para yung frame ng panel at ay magkakaroon ng connection with the railings. Meron itong matutulis dito sa kanyang plate back to back. You see that? Meron siyang matutulis para ito'y maibaon doon sa frame ng ating solar panel at saka doon sa ating railings. Ang frames ng panel at railings ay including na mga clamps ay anodized aluminum. Aluminum is a conductor but once ito'y maging anodized, ang surface nito ay mayroong insulation. Di na ito tatabla ng kuryente unless malaki ang kuryente like lightning. I-demonstrate ko itong mga aluminum railings, itong clips, clamps na puro to mga anodized. Okay? So, simulan natin dito sa ating railings. Pag kunin natin ng continuity, wala yan, no? Tingnan nyo. Sa surface, wala, di ba? So, wala siyang continuity. Kung maglagay tayo dito ng grounding wire, masasayang lang yung grounding wire kasi hindi siya connected actually sa ilalim ng ating aluminum railing. So, kailangan maibaon natin ang ating mga clips para makonect siya sa ilalim ng railing at makonect din sa ilalim ng frame ng panel at makonect dito sa ating cable. So, once merong kidlat, then yung kidlat ay makapenetrate doon ito sa ating frames ng panel at saka dito sa ating railing, then makakonect siya sa ground. Okay? So, wala siya. Kumpara mo dito sa ating grounding rod, meron. Kasi copper to. Now, ito, this is an stainless steel, dito aluminum. Oh, you see? Meron siyang continuity. But itong clamps natin, stainless steel pa rin to. Okay? But itong kanyang, ano bang tawag ito? Yung dulo ng, yung parang bolt ng, parang nut ng mga clamps, aluminum to. You see that? Wala, di ba? Oh, wala siya. Ito ring mga
clamps dito, tulad ng mid clamps, wala, di ba? Wala. Pero itong mga bolt, ano to, steel to. So, merong continuity. But ito, aluminum to. Yung end clamp, ganun din, aluminum. Ang kanyang bolt and nut ay stainless steel. Pero, ito siya, aluminum, di ba? Sabi ko, aluminum. Now, subukan natin. Meron siya ditong gas-gas. Yun, nakita nyo, may gas-gas na to. Susubukan natin, kunin natin ng continuity, ha. Makukuha natin ng continuity niyan kasi bigas-gas na. Makapinitate na tayo sa ilalim. You see? Kasi may gas-gas na. Oh. So, makukuha natin ang continuity. Kaya, kailangan nating ibaon ang mga clips. Oh. Kailangan gas-gasan natin yung frames at saka itong railings para magkakaroon tayo ng connection to our grounding cable. Itong grounding clamp, meron na rin ito siyang grounding plate dito. Tingnan nyo. May kasama na siyang grounding plate. At saka tamang-tama siya. Makakonect dito, makapenetrate dito. Plus, doon sa ating railing, may ibaon itong kanya matutulis. Pag install ito, kailangan lang na masiguro natin na itong mga pointed parts dito ay talagang matutusok doon sa ating railings at saka sa ating frames. Yun ang ating purpose. Kailangan, no? Tingnan mo, dito yan. So, kailangan ang frames dito, matutusok ang frames dito, at saka dito naman, matutusok sa kabila ang panels natin. Ang railings, I mean. Okay? So, ganoon ang forma niya. Okay? May slot siya. Paglagay natin dyan. Dito, ang frame, matutusok. Dito sa kabila, matutusok sa ilalim bali, matutusok yung railings. Dito ko na rin ikabit sa grounding rod nito ang aking grounding system sa bahay, sa buong bahay. Kasali na itong ating solar aparato dito. Yung clip ay nilagay ko, ito siya, oh. Tingnan nyo, nasa ilalim na siya dito, naipit ko, at saka dito siya. Then, ang ginawa ko, ito siya, ay dito ko dinaan, bale. So, dumaan siya dito sa kanyang bolt, sa ilalim. Kaya makikita dito, nandito siya sa ilalim. Nandito yung slot niya, yung opening niya sa U, bale. Dito siya dumaan. Pasok ko sa bolt. Then sa ilalim na siya bali nitong clamp and between nitong rail. Now the challenge is test natin kung nag-connect ba itong frame natin at itong rail. Yan ang challenge. May dala tayo ditong tester. Let's say lagyan natin dyan. Check natin ang continuity. So iilaw tong meter natin kung may continuity like that. So, ngayon from the rail dito sa bolt, try natin. Meron, no? Okay? Now, itong frame ay mga butas to siya. Din yung butas niya, wala na yung hindi na siya coated ng hindi na siya anodized. So, nakahanap po dito ng butas, let's say sa ilalim dito. May isang butas dito. I-try natin, touch. Meron, no? So, may continuity na. May continuity na ang ating frame at saka ang rail. Okay? Maraming portion dito sa, sa frames sa ating panel na merong butas. So, example dito, try natin. Oh, kung dito wala siya, di ba? Anodized kasi. Kung maghanap tayo ng butas, let's say dito, may butas dito. Yun, no? You see? Tumunog siya. Kasi may butas. So at least, may connection tayo. May connection na ang ating frame papunta dito sa ating rail. Nakumpleto na natin tong ating grounding system.
Although hindi pa masyadong linis kasi temporary setup lang actually pa yan. So dito natin nilagay ang ating grounding cable. Dito nagsimula sa isang grounding clamp sa isang railing natin dito na mayroong dalawang panel. Then dumaan ang kable dito, meron na naman ditong isang grounding clamp para sa railing ng dalawang panel. Then pupunta na tong kable, dadaan doon sa ating maliliit na solar panels. Temporarily, ganun naman ang itsura ng kable natin. Then dito na dumaan sa maliliit ko na panel ang ating ground cable. Dito naman merong ground clamp dito. So dito yung ating ground cable dumaan din. So tinanggal natin ang insulator dyan para makamit natin sa clamp. Then pababa na yan. Dito ko muna nilagay temporarily ang ating grounding rod, but ilipat ko to dito sa kabilang side. Sinubukan kong ibaon to kahapon gamit ang martilyo. Hindi kakayanan ng ating powers. So nag-hire ko ng tao para siyang magtrabaho nito para maibaon ito sa lupa. Para masiguro natin na connected yung ating railings, ang ating frames, ang ating panels dito sa kable, gumamit ako ng multi-tester, yung continuity tester. Check ko yung continuity mula dito sa kanyang dulo ng kable papunta sa mga frames individually. So, I was able to check na merong continuity between the frames and the end of this cable para sigurado tayo. With our grounding system, ang gastos natin ng ating solar aparato na 1.6 kilowatts mula 76,000 ang last total natin. So plus the grounding system, so abot na tayo ng about 80,000 pesos. Kung meron kayong idea about grounding system or any comments, please put it down below. Bighan salamat, bye.